Nan. Bakit ka nandito? Dumating ako para mag-segregate ng basura. Mahal. Dumadaan lang ako, nakita kong nahulog contact lens niya. Tinulungan ko lang siya, mabuting tao ako. Akala mo ba tanga ako o dahil sa itsura ko? Nakalimutan mo na ang talino ko. Ang babaw ng dahilan mo. Nansh, nababaliw ka na, hinahampas mo ako? Ano ngayon kung hampasin kita? Sinasabi ko sa'yo. Iwan kita. Ikaf. Girl, mga ganyang lalaki, laruan mo lang, wag mong seryosohin. Nansh, tulad ko na may posisyon. Ano naman kung may 2 o 3 babae? Serte monggad na pili kita. Salamat ha. Pero ayaw ko ng lalaking marumi na. Ikaf. Gino. Sarap ng pakinggan sa sulok. Lanan. Okay lang. Hindi libre ang pakikinig sa sulok, may bayad yan. Ano ang gusto mong bayaran ko? Gusto ko. Gusto kitang samahan. Nanch, ang tagal nating hindi nagkita. Ang sakit ng ulo ko. Sino ang nagpalit sa akin? Gising ka na. Sino ka? Bakit ka nasa kwarto ko? Ano? Hindi mo naalala? Kung gusto mo, tulungan kitang maalala. Sinabi mong samahan kita. Tapos, Tigil. Sige, aminin ko. Magkano? 2 di, sapat na ba? 2 parang kulang. Kailangan ng 20. 20 di para isang gabi? Mahold up ka ba? 5 di, yun na ang maximum. Watcha to alipay. Scan kita. Tangga, mali ang naiisip mo. Ang sinasabi ko ay ang kamiseta. Na-transfer ko na, pwede ka nang umalis. Nan, kulang pa ng 15 iha. 5 ilang meron ako, hindi na ako magdadagdag. Renan, tulungan mo naman ako. Tapos na ang usapan. Anong tulong? Ikaw, okay lang ba sa'yo? Naisuot mo ang sinturon ko. 15 para lang isuot ang sinturon? Sige, huwag kang magbabago ng isip. Okay na, siksik na to, 'di ba? Pwede ka nang umalis. Grabe naman si Emenan. Pagkatapos gamitin, itatapon na. Babaeng manloloko. Ako. Babaeng manloloko. MS? Nan, sakay na. Emenan, saan ka nakatira? Ihahatid kita. Akala ko ba walang after sale service? Sa'yo, Chayan Few, salamat. Ang ganda pala ng kotse mo. Ilan ba ang clients mo sa isang buwan? Sobrang busy ng aming boss ko. Abot na sa susunod na buwan ang pila ng clients niya. Ang busy naman. Kaya mo ba yan? Mga bata ngayon, huwag masyadong magpakalayo. Pero sa SIF industry, ganito na ba ngayon ang tawagan? Chief, MS? Nan, ang boss ko namin ay CE ng Gu Corporation. Ziguyu, number 1 SA Forbes Rich List. Golden Bachelor, Pinakakvapong Hire SA Haicheng. Zaoyang, mag-drive ka na lang. hehe, ang galing umarte. Diyos ko, nakasama ko pala talaga si Guyu. Iba siya sa mga naririnig ko tungkol sa kanya. Ikaw talaga siya. Elenan, nakita mo na mismo. Ingat.
Elenan, nandito na tayo. CJ. Salamat sa paghatid, Boss Gyu. Paalam, Boss Gyu. Hoy, Nangsh, hindi to matatapos sa atin ang nangyari kahapon. Hinampas Montag ako? Sana hindi ka na umuwi. Boss Gyu, gusto mo ba? Elenan, hindi mo ba ako imbitahin sa taas para uminom? Elenan. Boss Gyu, naalala ko bigla. Siguro sa susunod na lang tayo magkita. Elenan, nagbabago ka na ng isip. Hindi sino ba ang may lakas ng loob na biruin si Boss Gyu? Ganun ba? Sana nga wala. Nangsh, AME, may lakas ka pa palang magdala ng lalaki sa bahay. Kung hindi ko kayo papatayin, hindi ako Jiang, ako. Boss Gu. Kayong dalawa, Umalis kayo. Sige. Alis na ako. Ito yung totoong dahilan kung bakit ako inanyayahan ni MS Nan pumunta dito, di ba? Salamat kanina. Paano mo ako pasasalamatan, Imenan? Paano mo gusto na pasalamatan kita, Boss Gyu? Matulog. Mukhang komportable yung sofa mo. Boss Gyu, hindi ako kasing dali mong inaakala. Pwede ka nang umalis? Imenan, pagkatapos gamitin, itatapon mo na naman ako. Tapos na, itapon na. Ano ba tingin mo sa akin? Isang napaka-importanteng tao. Imenan, interesado ka bang magtrabaho sa Gu Corporation? Bilang aking personal na kasama sa pagtulog. Basta pumayag ka. 3 beses ko tataasan ang sahod mo. Hindi ito tungkol sa pera. Elenan, may malala akong insomnia. Kagabi, nung nandito ka sa tabi ko. Yun ang pinakamagandang tulog ko sa loob ng mahigit 10 taon. Ay, Ha? Yung pagtulog na sinasabi mo, literal na pagtulog lang talaga? ano pa ba ang iniisip mo, Imesnan? Pakiconsider mo ng maigi yung proposal. Good night. Pagkakatulog mo, agad kang nakatulog? Sinong maniniwala na may insomnia ka? Pagkagising mo, aalis ka na? Manager K, sigurado ka bang dito magsisign yung client? Sige, alam ko na. Jong Xiao, dumating na yung baby mo. Galit si ate mo. Ate Montag PA. Ito yung babaeng gumamit sa akin para umangat ngayon. Nakipagkita na kay Guyu. Kung ganon. Si Boss Gu, kinuha rin yung tira ni Jiangshe. Yu. Kung sino man ang gusto sa basura, kunin niya. Ayaf ka o diyan. Alam nyo ba kung sino tatay niya? Zeno? 10 taon na ang nakalipas. Nagdulot na malaking ingay sa Haicheng. Ang hayop na nanghalay sa mga babaeng estudyante ay ang kanyang ama. Anak pala siya ng isang halay. Kadiri, kaya ayaw na ayaw siyang hawakan ni Jiang Shao. Hindi mo ba alam ang pinanggalingan mo? Huwag kang magpanggap dito. Nakapasok ka na sa kama ni Guyu, nagpapakipot ka pa sa akin. Samahan mo ang mga tropa ko sa inuman. Ano? Sasabihin ko sa iyo. Kung magkano binigay ni Guyu, double ang ibabayad ko. Hindi ako naniniwalang hindi ako makakapantay sa kanya. Ikaf. Ikaw, pantay mo si Guyu. Gwapo at mayaman si Guyu. Ikaw, basura ka lang. Papatayin kitan gayon. Jiang Han. Mukhang masaya dito ay.
Bakit hindi mo kami sinabihan na lumabas? Si Lu Xiao at Boss Gu. Ang gwapo nila. Renan, halika rito. Nangch tinawag mo si Guyu para tumulong? Tumahimik ka. Renan, gusto mo bang yakapin kita? Renan, kung hahalikan mo ako, tutulungan kita. Salamat, Boss Gu. Jiang Han. Mula ngayon, huwag kang magpakita sa harap ni Nanch. Kung hindi, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Boss Gu, esensya na. Lasing siya, alis na kami. Akayo na muna, alis muna ako. Ang daming tao, bakit mo ako hinalikan, Inesnan? Hindi ba't ikaw ang nagsabi na halikan kita? Boss Gu, nahihiya ka ba? Nahihiya ako. Narinig ko lahat kanina. Kung ganoon ka nasisiyahan sa akin, Inesnan, bakit hindi mo tanggapin ang aking alok? Anong alok, Bayad na pagtulog. Boss Gu? Naalala ko, sa financial magazine, ang sabi sa iyo ay, isang bulaklak sa bundok, malayo sa mga tao. Ang itsura mo ngayon, parang ibang tao ka na. Ibang tao. Iyon ay para lang sa iba. Ang nakikita mo ngayon, ang tunay na ako. Kaya, ano ang sagot mo? Boss Gu, kung ganito ka pa rin, magdududa akong nililigawan mo ako. Kung ang sagot ko, Ang sagot ko ay, tanggi. Renan, pwede mo bang sabihin sa akin ang dahilan ng pagtanggi mo? Ahem, yun nga. Sa tingin ko, hindi pa ako handa. Okay lang. Isipin mo ng mabuti, maghihintay ako. Paalam. Guyu, hinayaan mo lang siyang umalis? Mukhang hindi kanya talaga naalala. 10 taon mong pag-ibig, para lang sa wala. Dapat malakas ang loob mong sabihin ang nararamdaman mo. Yun ang taong nagustuhan mo sa unang tingin pa lang. Kontento ka na lang ba maging kaibigan? Hindi ko kayo maintindihan, mga boss. Ano ba ang nasa isip ninyo buong araw? Hindi ka ba boss, Luhai Wang? Hindi anak lang ako ng mayaman. Hoy Zhaoyang. Ayusin mo ang pakikipagtulungan sa Wansheng Group. Amoy pait ng pag-ibig na ito. Nangsh, ang importante mong araw. Nahuli ka pa? Gusto mo ka matanggal sa trabaho? Manager K, dumating ako ayon sa oras. At nauna pa ng kalahating oras. Nauna ng kalahating oras, nandito na kaming lahat. Ikaw lang ang nahuli, tapos makapagdadahilan ka pa. Talaga naman, walang sense of time, tama. Hindi ko alam kung paano ka naging department head. May importante tayong bisita ngayon. Kapag may nangyaring mali, umalis ka na lang. Tumabi ka sa likod. Manager K, sa tingin ko, kailangan lang siyang disiplinahin. Bawasan ang sahod niya, para matuto. Dumating na, handa na kayo. Maligayang pagdating sa Boss Gu. Ipinagmamalaki ng Wansheng Group. Boss Geu, ako si Mila. Renan. Nakita naman tayo. Unang beses ko sa Wansheng, pwede mo ba akong samahan? Boss Gu, dito po. HMP.
Boss Gu. Renan, lumapit ka para sa proposal. Malayo, hindi kita marinig. Boss Gu. Ngayon, si Mila ang magpapaliwanag ng plano sa inyo. Ako ang responsible sa proyektong ito. Hindi na kailangan, interesado lang ako sa plano ni Miss Nan. Ang iba, pwede na kayong umalis. Nange, alam mo naman, matagal na kitang pinagkakatiwalaan. Sa pagkakataong ito, kailangan mong makuha para sa kumpanya si Boss Gu. Sige Manager K, ipapaliwanag ko ng maayos ang proposal. Manager K, kung wala kang magawa, umalis ka na at kopyahin mo ang employee handbook niyo. Bawat salitang makopya mo, yun ang ibabayad ko. Boss Gu, nagbibiro ka lang ba? Sa tingin mo karapat-dapat ka ba? Hindi, kukopyahin ko na ang employee handbook. Miss Nan, bago mo simulan ang proposal mo, bakit hindi mo muna tingnan ang proposal ko? Boss Gu, sigurado ka ba na ito yun? Sigurado ako. Hindi mo bubuksan para tingnan? Kitang-kita naman na seryoso si Boss Gu. Pero hindi nito mababago ang isip ko. Hindi ako interesado sa posisyon na inaalok ni Boss Gu. At wala rin akong balak na lumipat ng trabaho sa ngayon. Kung patuloy kang magpapakulit, magdududa na ako sa motibo mo. Mukhang hindi interesado si Boss Gu sa proposal ko. Aalis na muna ako. Boss Gu, ito. Zaoyang, mukhang kailangan nating maghanda. Para sa matagalang laban kay Miss Nan. Hoy, Huwag mong isipin na dahil nakakunik ka kay Guyo, makakalimutan na ang mga baho ng pamilya mo. Kaya Tago mo pa. Darating ang araw na malalaman din ng lahat. At sa araw na yun, mas mabuti pa mamatay ka na lang. Jayang Han, hindi mo ako matatakot. Ang bata mo. Malapit ka nang makasama ng mga magulang mo. Kahit si Guyo, hindi ka kayang protektahan. May sayad ka ba sa utak? Miss Nan. Ano yun? Ako ito. Anong nangyari? May ahas sa kotse ko. Parang may sumusunod sa akin. Okay lang, sumakay ka muna sa kotse ko. Iuwi kita. Maya-maya, papapuntahin ko ang tao ko para asikasuhin ito. Ano ba? Miss Nan, tatanggihan mo na naman ba? Hindi nanghihina ang mga binti ko. Kung gusto mo akong yakapin, diretsuhin mo na lang. Huwag kang magpa-cute. Totoo, nanghihina talaga ang binti ko. Takot na takot ako sa ahas. Boss Gu, salamat. Nan, base sa sitwasyon. Sa tingin ko patuloy kang bubuluhin ni Jiang Han. Kung papayag ka sa kasunduan, maaari kitang bigyan ng eksklusibong proteksyon. Hindi mo ba ako pinoprotektahan kanina? Trial service lang yon, isang beses lang. Pagkatapos may bayad na. CJ, Nan, kahit na instinct ko ang protektahan ka. Pero kung may kasunduan tayo, ikaw na lang ang responsibilidad ko. Nan, hindi mo ba talaga pag-iisipan? sa totoo lang, medyo mabait naman si Guyu. Pero natatakot talaga ako sa mga pwedeng gawin ni Jiang Han. Ngayon ka lang natakot nung nakagalit mo na yung baliw. Anong klaseng tao si Jiang Han? Hindi mo ba siya inimbestigahan dati?
Renan, bakit mo piniling maging boyfriend yung ganon? Pare-pareho na tayong matatanda, single naman tayo. Normal lang magkaroon ng relasyon. Saka, nung nanliligaw siya sa akin, sincere naman talaga siya. Mukhang hindi rin maganda ang taste mo. Hindi mo nga alam kung tao o aso. Boss Gyu. Parang ini-insinuate mo yung pagkatao ko. Boss Gyu, aminado ako na may prejudice ako sa'yo dati. Pero yung mga ginagawa mo, parang hindi naman talaga decent. Kasalanan ko, humihingi ako ng paumanhin sa mga sinabi ko. Pero, meron talaga akong malubhang insomnia. Kapag kasama kita, nakakatulog ako ng maayos. Kaya, subukan kaya natin. Renan, pumayag ka na. Mag-sign muna tayo ng trial sleep agreement. Hindi mo na kailangang magbayad sa akin. Si Jayang Han, bahala ka na. Tulungan na lang tayo. Shinek ko lang. Swerte ngayong araw. Simulan na natin ang agreement ngayon. Sandali, may 3 kondisyon muna tayo. Una, isang beses lang tayo matutulog sa isang linggo at kailangan magpa-schedule. Dapat may pahintulot ako. Pangalawa, tulog lang talaga, walang kalokohan. Kapag nalaman, papatayin. Pangatlo, huwag tayong makialam sa personal na buhay ng isa't isa. Sige, lahat ng sinasabi mo ay susundin ko. Kung ganon, edi, Boss Gu, umuwi ka muna at maglinis. Hintayin mo ang abiso ko. Binibining may sasabihin akong sikreto. Sa totoo lang, nung gabing yun, wala talagang nangyari sa atin. Guyo, niloko mo ako. Good night, binibining nan. Pangit na guyo, isang presidente na nanloko sa isang manggagawa. Aray, Baby. Hindi ba sinabi ko sa'yo, malalagot ka? Sasabihin ko sa'yo, huwag kang gagalaw kung hindi. Hindi ko masisiguro kung maganda pa rin ang mukha mo para mang-akit ng lalaki. papunta na si Guyo, babalaan kita, umalis ka na. Guyu. Sino ang tinatakot mo? Niloloko ka lang ni Guyu. Gusto mong mamatay. Baby. Tignan Montag, lalaroin kita. Nanj, okay na. Jianhan, gusto mong mamatay? Ano nung sinabi ko sa'yo nung huli, nakalimutan mo na? Gu. Zawa na ako SIO. Kahit mamatay, isasama ko kayong dalawa. Guyo, may dala siyang kutsilyo. Nandito ako. Ganito ka ba sa kanya kanina? Guyu. Isa lang siyang kid. Kung maingay ka pa, sisirain kita. Gubos. Mali ako, patawarin mo ako. Hindi ko na siya hahanapin. Ngayon ka nagsisisi, huli na. Dugo ka dito.
Hindi ka na pwedeng tumira sa bahay mo, sa bahay ko na lang tayo ngayon. Ang iba pang bagay, ipapagawa ko kay Zhao Yang. CJ, Binibiningnan, iabot mo ang kamay mo. Bago maayos ang bahay mo. Dito ka muna titira sa hinaharap. Ito na ang iyong kanlungan. Guyo, salamat. Upo ka muna dito, kukunin ko ang gamot. Nasugatan ka na, nagmamatigas ka pa. Nagsuot ka pa ng high heels. Ayaw mo na ba ng paa mo? Hindi naman masyadong masakit. Nagmamatigas ka pa, kung hindi masakit, bakit ka sumisigaw? Nasugatan ka rin naman, di ba? Pero hindi ka naman nagreklamo. Hindi ko pinapansin ang ganitong sugat. Ang importante, okay ka. Nenan, pwede mong subukang umasa sa akin. Aalis na ako. Pwede ka bang manatili ngayong gabi? Sa totoo lang. Medyo natatakot pa rin ako. Pwede ka bang manatili para samahan ako? CJ. Sasamahan kita. Matulog ka, nandito ako, huwag kang matakot. Pupunta ba siya? Gusto niya bang pumunta ako? Ang ganda mo sa damit, bagay na bagay sa'yo. Salamat sa regalo mong damit, gusto ko talaga. Lahat ito paborito kong pagkain. Hindi ka pwedeng uminom ng gatas, juice na lang. Paano niya nalaman na allergic ako sa gatas? Nakulong si Jiang Han. Gaano siya katagal makukulong? Depende kung gaano mo siya gusto makulong. Dapat siyang parusahan ayon sa batas. Ayaw ko nang pag-usapan ang taong ito. Sige, kain muna tayo. Mamaya dadalhin kita sa isang lugar. Saan? Lihim na base. Malalaman mo pagdating mo doon. Bakit nandito? Buhay pa pala ang amusement park na ito. Boss Gyu, ito ba ang sinasabi mong lihim na base? Sorpresa ba? Tuwing masama ang loob ko, pumupunta ako dito. Pag uwi ko, masaya na ako. Gusto ko ring pasayahin ka. Hindi ko inakala na may pagkabata pala si Boss Gyu. Renan. Ang pagiging bata ang pinakamahalagang katangian ng isang adulto. Tara na.
Anong iniisip mo? Wala, may regalo ako para sa'yo. May regalo pa? Gusto mo ba? Gusto ko. Bilisan Montag, darating na si Kuya Guyo. Ang clumsy mo. Zeno ka? Ito ay pribadong studio ng pamilya Gu. Sino ang nagpasok sa iyo? Magandang araw po, miss. Ako po ang assistant ni Boss Liu. Ako ang may hawala sa kanyang shooting ngayon. May kailangan po ba kayo sa kanya? Assistant ni Kuya Guyo? Hayos. Huwag mo nang asikasuhin ang natitirang shooting. Labas ka at bilhan mo ako ng kape. 45 degrees lang. Dapat hindi masyadong matamis o mapait at tama lang ang temperatura. At huwag mong kalimutang plansahin ang mga damit na dala ko. Ano ba itong mga basura na ito? Dali, itapon mo na ito. Pasensya na po, miss. Ano po ba ang relasyon ninyo? Para makialam sa trabaho ko. Anong relasyon? Ako ang fiancé ni Kuya Guyo. Fiance ni Boss Liu. Bakit hindi ko ito narinig dati? Kailangan mo bang malaman? Dali, itapon mo na ang mga basurang ito. Hindi pwede. Ito ay necklace na dinisenyo ni Kuya Guyo. Bakit nasa iyo ito? Tanggalin mo agad. May sakit ka ba? Ibalik mo sa akin ang kit mo. Bakit ko ibibigay sa iyo? Sino ang gusto mong saktan? Kuya Guyo. Inaapi niya ako. Bakit ka nandito? Pumunta ako para samahan ka sa magazine shoot. Ninakaw niya ang necklace na dinisenyo mo mismo at ayaw niyang aminin. Ako ang nagbigay niyan, may problema ba? Hindi ko inakala ang necklace na ito ay dinisenyo mismo ni Guyu. Miss Nan, hindi ka ba inapi? Kuya Guyo. Huwag kang maloko ng ganitong babaeng nagbibenta ng tsa. Pera mo lang ang habol niya. Babaeng nagbebenta ng tsa. Ipapakita ko sa iyo ang aking tea art. Nga po, Kuya Guyu, kasalanan ko. Hindi ko alam na may fiance ka, kaya nagalit siya. Hindi ko alam kung gusto mo ang tsaan na ibinebenta ko. Ling Suani. Kailan ka naging fiance ko? Kuya Guyo, noong bata pa tayo, pinagkasunduan na ng ating mga pamilya. Nakalimutan mo ba? Ano ka ba? Kung magkakalat ka ng chismis, ipapadala kita pabalik sa ibang bansa. Ay, kasalanan ko, nagalit si Miss Lin. Kuya Guyo, tingnan mo siya. Kuya Guyu, hindi ko sinasadya. Tama na, kung sino pa ang magsasalita ng ganyan, lumabas na. Nga, nakakatakot talaga si Kuya Guyu kapag galit. Mas mabuti pang umalis na ako agad. Tumigil ka. Ngayong araw, hindi ka pwedeng pumunta kahit saan. Tulungan mo akong ayusin ang mga damit. Kuya Guyo, gusto ko ring manatili para panoorin kang mag-shoot ng magazine. Pumunta ka doon at umupo. Huwag kang maingay. Buong araw tili ng tili, mas mainay pa sa inahing manok. Little Cutie, tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging mayabang. Nangi. Pasensya na, naipis sa traffic, nahuli ang sasakyan. Hindi ba siya ang crush ni Nange noong high school? Kube, salamat sa pagpunta mo ngayon. Pag may time, libre kita. Ano ba yan? Siyempre ibibigay ko ang respeto sa'yo. At saka, para kay Boss Gu naman ito. May something biak hayong dalawa? Ano bang sinasabi mo? Hindi ko kayang pantayan si Boss Gu. Magtrabaho na lang tayo, wag chismis. Kayong dalawa, ibang oras na lang magkwentuhan. May meeting pa ako mamaya. Kaunting oras na lang ang natitira. Ito si Boss Gu. Ikaw naman ang photographer ngayon. Kilala ko, si Kube, ang sikat na photographer, classmate mo dati. Simulan na natin. Sej, simulan na. Paano niya nalaman? Nangsh, punasan mo ako. Pumasok ang pawis sa mata ko. Okay ka na ba? Okay na.
Assistant Nan. Parang nakatagilid ang necktie ko, pwedeng tingnan mo. Oy, nagseselos si Boss ko Montag. Gusto mo bang lumayo ka sa akin? Ano bang sinasabi mo? Walang kwenta ang mag-isa sa shoot, mas maganda kung may partner. Sa tingin ko, bagay si Assistant Nan. Photographer ko, ano sa palagay mo? Wala akong problema. Dapat bang tanungin muna ni Boss Gu, si Assistant Nan? Lapit ka PA, lapit PA. Nansh, may oras ka ba mamaya? Magkape tayo, may sasabihin ako sa'yo. May plano na ako ngayon, baka sa ibang araw na lang kita i-treat. Tungkol ito sa kaso ng tatay mo, mas mabuting pag-usapan natin agad. Nansh, kukunin ko muna ang mga litrato. Mag-usap na lang tayo mamaya. Ano na pinag-usapan ni MS Nan at ni photographer ko? Ang init ng usapan nyo. Boss Gu, may iba akong lakad. Hindi ako makakasama sa pagkain ngayon. Ay. Nan, iwan mo ba ako? Para sumama kay photographer ko. Pwede ba akong sumabay? Boss Gu, may personal kaming pag-uusapan ni Kube. Baka hindi magandang isama ka. Mayroon bang bagay sa pagitan ni MS Nan at ni photographer ko na hindi dapat kong malaman? Guyo, yung mga problema sa pamilya ko. Ayokong malaman mo, Boss Gu. Hindi ako yung personal mong assistant. Hindi kailangang i-report sa'yo lahat. Nan, kung gusto mong magkwentuhan, sige lang, huwag mo akong isipin. Yung kasunduan, naiintindihan ko. Babay. Hinaharap mo pa akong mangakit kay Kuya Guyo. Mukhang sawang-sawa ka na sa buhay mo. Ano? Kanina ang lakas ng loob mo. Ngayon parang troso ka na lang, nakatayo diyan. Huwag mong isipin na dahil nakakapit ka kay Kuya Guyo, ay pwede mo na akong apakan. Tignan Montag nga ang sarili Montag. Nangahas ka pang makipag-agawan sa akin. Anong ginagawa mo? May hangganan ang pasensya ko. Ang prinsipyo ko, kung kaya ng kamay, huwag nang magsalita. Subukan mo ulit akong galitin. Hintayin mo, hindi kita patatawarin. Nangi, tapos ka na ba? Anong nangyari sa paa mo? Babae, bakit mo pa pinapahirapan ang kapwa mo babae? May away SA women S locker room, may nasaktan door. Kube, ibaba mo ako, kaya ko namang maglakad. Matagal na rin, pero ganun ka pa rin kalakas. Kapag may gumalis sa'yo, gigil ka talaga, no? Kanina pa kita sinasabihan na ibaba mo ako. Ayaw mong makinig. Dahil lang sa pagkain natin, nagalit na yung iba. Kung makita pa niya ito, lalo na. Nagsizizi ka na? Bumalik ka na lang kay Boss Gu. Baba na, uwi na tayo. Boss Gu, hindi mo ba sinabi na hindi ka makikialam sa buhay ko? Hindi mo naalala ang ating kasunduan? Baba na at umuwi na tayo. May iba akong lakad ngayon. Medyo interessante. Kube, bakit ka sumasabay sa kanya? Bakit mo siya inaasa? Para, bababa na ako. Saan ka pupunta? Uwi na ako. Nangi, Zapatos Montag. Sayong na yan.
Kanina ang tapang mo, ngayon sunod ka ng sunod. Boss Gu, pakiusap, wag mo na akong sundan. Kung itutuloy mo yan, tatawag ako ng pulis. Galit ka man, isuot mo muna ang sapatos mo. Ang ganda pala ng pagkakayos ng bahay ko. Baka naman sobra na yung ginawa ko kanina. Sige na, magpalit ka muna ng damit. Parang may multo, bigla-bigla na lang. Ikaw nga yung multong yan eh. Paano ka nakapasok? Binuksan ko lang. Nasira ko yung pinto mo noong isang araw. Pinalitan di Zaoyang. Kaya naisipan kong i-record ang fingerprint ko. Boss Gu, paano ka nakakapasok ng walang pahintulot? Basta-basta ka na lang pumapasok. Renan, narito ako para tuparin ang sleeping agreement. Ayon sa usapan, 1 beses sa 1 linggo, 4 na beses sa 1 buwan. Sa buwan ito, 4 na araw na lang ang natitira. Para hindi masira ang kasunduan ni MS Nan. Kaya ako na ang pumunta. Ngayon ko lang napansin. Ang ganda pala ng skincare ni Boss Gu. Ang kapal ng mukha mo. Ibinili kita nito, tikman mo. Hindi ako gutom. Talagang ayaw mo? Alam kong mahilig ka sa cake nila. Noong isang araw sa basurahan mo, ang dami kong nakita nilang packaging. Guyo, manyak ka ba? Basta ka na lang tumingin sa basurahan ng iba. Hindi ako. Si Zaoyang. Renan, habang papunta rito, naisip ko. Hindi tama ang ginawa ko kanina. Kaya bumili ako ng cake para humingi ng tawad. Sana tanggapin mo. Sa totoo lang, may pagkakamali rin ako. Hindi dapat kita iniwan para makipagkita sa iba. Edi quits na tayo. Salamat sa kabaitan mo, Miss Nan. Hala, bakit puno ng pagkain ang bibig mo? Meron ba? Dito. Jenhan, ang ganda ng itsura mo. Bukod sa kaso mo, may kinalaman din ito sa iligal na sugal. Hindi bababa sa 12 taon. 12 taon lang. Masyadong maikli ang 12 taon. Akala ko. Paano naman? Paano ako magkakagusto sa ganun ng klaseng tao? Mukha ba akong tanga sa pag-ibig? Eh di ba nga? Kaya nga noon, kayo pa. Huwag mong balikan ang nakaraan. Baka isipin ko nagsiselos ka. Ang lakas ng loob mo ah. Miss Nan, oras na para tuparin mo ang pangako mo. Gusto kong matulog kasama ka. Ibaba mo ako. Hoy, Zeno ka? Bakit nasa iyo ang phone ni Kuya Goyo? naku, bakit ko nakuha ang phone niya? Ikaw na bahala dyan. Honey, Nasaan si Kuya Guyo? Pakisabi sagutin niya ang tawag ko. magandang araw po, miss. Si Boss Gu ay nasa meeting ngayon. Pwede ko po bang malaman ang pangalan at numero ninyo? Paglabas niya, sasabihin ko po sa kanya. Zeno ka ba? Ako po si Vicky, bagong sekretary ng presidente. Wala akong pakialam kung sino ka. Sabihin mo kay Kuya, Guyo na lasing ako sa bar. Kung hindi niya ako susunduin, hindi ako uwi. Sunduin mo na siya.
Binalacklist mo pa siya. Vicky, bakit mo ginamit ang phone ko nang walang paalam? Nagalaw mo ang phone ko. Akala ko akin yun. Vicky, kasalanan mo ito sa trabaho. Vicky, bakit hindi ka sumasagot? Hindi, babae siya. Paano kung may mangyari sa kanya sa labas? Naniniwala ka sa kanya? Mas mabuti ng safe kaysa sorry. Responsibilidad na niya ang sarili niya. Matanda na siya, hindi ako tatay niya. Hindi na kailangang pakialaman siya. Sige Vicky, tuloy mo lang ang pagtulog kasama ang boss. Kuya Guyu. Hindi ako naniniwala na hindi mo ako sasagutin ngayon. Kung hindi ka pupunta, inom ako hanggang mamatay dito. Oy. Kuya Guyu, sa wakas sinagot mo rin ang tawag ko. Linkswanyi, uminom ka na naman. Handa na ba ang mga bagay na ipinagagawa ko sa'yo? Ate Chuchuya. Huwag kang mag-alala, lahat ay naayos na. Sigurado ka? Ang babaeng iyon ay si Nanj. Sigurado ako, tiningnan ko, 100%. Kung gayon, mag-ingat ka at huwag kang magkamali. Kung may mangyari pang hindi inaasahan, hindi na kita matutulungan. Et Chuyao, ngayon talaga papatayin ko ang kit na iyon. Zanan ga, kung hindi. Alam mo ang kahihinatnan. Nange. Ang tagal na rin nating hindi nagkita. Pasensya na, okay lang. Yun, yung sa hotel. Maaari bang ischedule ang araw para sa day after tomorrow? Siguro naman. CJ, yun. Tingnan mo kung nasa bag ko ang kontrata. Kamusta? Zino po Nange? Kamusta? Ako po siya. Kami po ay mula sa Commercial Crime Investigation Unit. May reklamo kaming natanggap. Nasangkot ka sa pagnanakaw ng komersyal na lihim. Ito ay regular na inspeksyon. Pakiusap makipagtulungan ka. Ano? Pakiusap ibigay mo ang iyong bag para aming inspeksyonin. Ito ay isang lihim na USB ng kumpanya. Hindi ito akin. Paano napunta sa bag ko? MS Nan, pakiusap sumama ka sa amin. Sabihin mo kung ano ang nangyari. Kasama, talagang hindi akin ang EXP na iyon. Hindi ko rin alam kung ano ang laman nito. Kung gayon, paano ito napunta sa iyong bag? Hindi ko alam. Naalala ko kaninang umaga sa hallway. Bigla na lang may sumalpok sa akin. Pagkatapos, nahulog ang bag ko sa sahig. Baka noong oras na iyon ipinasok ito. Pwede ninyong tignan ang kikis. Sage, imbestigahan namin ito. MS Nan, pwede ka na munang umalis ngayon. Okay. Okay, wala na to, nandito ako.
Akala ko, iiyak ka ng buong gabi. Hindi naman. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Gusto ko nang umuwi. Pamilyar na amoy. Mga siopaw ng King Bay High School, Guyu. Maaga ka pa pumunta sa malayo para lang bumili nito. Nabili ko lang to habang nagjo-jogging. Nabili lang. Ang layo naman ng sabay mo. Bakit bigla mong naisipang bumili ng siopaw sa King Bay? Miss Nan, hindi mo pa ba napapansin? Pareho tayong nag-aral sa parehong high school. Talaga? Bakit ngayon ko lang nakita ka? Ano sa palagay mo? Baka nagkita na tayo. Hindi mo lang naalala. Tikman mo. Ilset. Ako na lang kakain. Itset, masarap pala. Hindi ko inakalang maganda pala si Boss Gu kapag naka-apron. Salamat sa papuri, Miss Nan. Boss Gu, anong larawan yan? Ang ingat mo. Wala, isang lumang larawan lang. Pero bakit may nakita akong babae sa larawan? Hindi kaya crush mo yan? Saglit lang, may tatawagan ako. Boss Gu, pakita mo na sa akin. Miss Nan, less chismis, more kind. Lalamig na ang lugaw. Tama nga ako, di ba? Hindi ko inakala na si Boss Gu na isang talino. May crush din pala. Bakit mo pinag-interesan ang past ko? May gusto ka ba sa akin? Wala naman, curious lang ako. Sabi mo, Kahit masarap na siopaw, hindi mapatahimik ang bibig mo. Boss Gu, bigyan mo naman ako ng clue. Malalaman mo rin yan sa tamang panahon. Alis muna ako. Magpahinga ka dito. Tawagan mo na lang ako kung may kailangan ka. Alam ko na. Bantayan mo siya. Papunta na ako. Boss Gu, nandiyan siya. Inamin niya siya ang nag-set up kay Miss Nan. Ingatan mo iyang cake, huwag mong masira. Sino ang nag-utos sa'yo? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Wala silang kinalaman. Wala silang alam. Huwag mo silang galawin. Nalaman na namin ang totoo. Pumunta ako dito ngayon para lang kumpirmahin. Ano? May limitasyon ng pasensya ko. Huling tanong ko na ito. Sino ang nag-utos sa'yo na gawin ito? Ilang araw na ang nakalipas, may babaeng nagpakita sa akin ng litrato. Binigyan niya ako ng USB. Pinapasok ko sa bag ng taong nasa litrato. Anong itsura ng babaeng hinanap mo? Madilim kasi, hindi ko masyadong makita. Takip pa ang mukha niya. Pero naalala ko ang mga mata niya. Ito ba ang babae? Oo, Zianga. Nangako pa siyang bibigyan ako ng 100K pagkatapos. Dalhin mo na sa presinto. Sige, lahat na ng sinabi ko. Pakawalan mo pamilya ko. Linsuani, lumampas ka na sa limitasyon mo. Hoy, nabok Montag na BA ang ticket? Hindi PA. Nakuha na ni Kuya Guyu ang babae.
Bilisan mo, mag-book ka ng tiket. Alis ako ng bansa para magtago. Ms. Lin. Tinawag ka ni boss ko. San Ito? Bakit mo ako dinala dito? Nasa harap na kotse si boss ko. Puntahan mo na lang siya. Bye. Sino ang nag-udyok sa'yo? Ano? Sa utak mo, hindi mo kayang mag-isip ng ganitong paraan. Bakit ka ganoon katanga? Nabili ka na, nagbibilang ka pa ng pera. Kuya Guyu, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Lin Suanyi, alam mo dapat ang ibig kong sabihin. Dahil na rin sa tatay mo. Nandyan na ang presinto, pumasok ka na. Kuya Guyu, ang babae ay isang inosente lang. Huwag kang magpapalinlang sa kanya. Alam ko kung anong klaseng tao siya. Hindi mo na kailangang ipaalala sa akin. MS. Lin Zigena. Kuya Guyu, magsisisi ka. Boss Gu. Kung alam mong si MS Chu ang nasa likod nito, bakit hindi mo diretsuhin? Hindi pa ito ang tamang panahon. Guyo, kung ganyan ka ulit manggulat ng walang pasabi. Kanselahin ko ang kasunduan natin. Pagod ka na ba dahil sa mga nangyayari sa akin? Renan, ubos na ang baterya ko. Pakisaksak na lang. Halika, yakapin kita. Okay na, fully charged na. Normal na ulit. Nan, maghilamos ka na. Ikaw muna ang maligo. Renan, sabay na tayo. Ikaw muna, bilisan mo, aray. Ang babae sa larawan, siya ang unang nagustuhan ko sa unang tingin. Siya rin ang taong minahal ko ng tahimik sa loob ng 10 taon. Bakit may larawan mo sa'yo? Nanch, akala mo ba? Naunang beses tayo nagkita sa hotel. Hindi pala. Unang beses kitang nakita sa paaralan. Bigla kang sumulpot sa lens ko. Hindi pa ako nakakita ng ngiting ganun kasaya. Isang tingin lang tumatak na sa isip ko. Nan, ang iyong ama ay inaresto ng aming istasyon dahil sa pambabastos sa isang babaeng estudyante. Pumunta ka agad sa presinto. Nakita kita ulit sa harap ng amusement park. Mukha kang malungkot habang nakikipag-usap sa telepono. Dali-dali kang dumaan. Pinigilan mo pa ang luha mo at binigyan ako ng 2 tiket. Classmate, pasensya na, ito na lang ang maibibigay ko sa'yo. Nang malaman ang tungkol sa ama mo. Hindi ko alam kung paano kita matutulungan. Nakita kitang binubuli ng mga kaklase mo. Kaya tinitiyak kong walang makakasakit sa'yo.
Patago kitang pinapalakas ang loob. Kaya yung Popper Airplane, ikaw pala ang nagbigay sa akin. Kaya pala simula noon, wala nang aapi sa akin. Salamat. Ang dami mong ginawa para sa akin. Pero wala akong kaalam-alam. Balak ko sanang mag-confess sa iyo pagkatapos ng high school. Pero bigla akong pinapunta sa ibang bansa. 10 taon akong nawala. Nang makabalik, nakita kita sa party ng Jiang family. Pero girlfriend ka na pala ni Jiang Han. Kaya nanonood na lang ako mula sa malayo. Hanggang sa narinig kong naghiwalay kayo ni Jiang Han sa bar. Akala ko, dumating na ang pagkakataon ko. Ayokong palampasin ka ulit. Kaya yung insomnia, yung personal sleep therapist, peke lahat. Simula noon, sinadya mo na palang lumapit sa akin. Nanch, lahat ng coincidence natin. Plano ko lang para mapalapit sa'yo. Bakit hindi mo sinabi agad? Natatakot akong tanggihan mo ako, baka wala ng pag-asa. Nanch, simula nang makilala kita. Ayoko nang makilala ang iba. Ikaw. Pwede bang tanggapin mo ako? Elenan. Dapat lalaki ang unang gumawa ng ganitong bagay. Ibig sabihin, magaling si Ingrid Gu. Elenan, alam mo ba? Matagal na kitang gusto. Elenan, tulog ka na ba? Kasalanan mo. Kasalanan ko, napagod ka. Tanghali na, bumangon ka na at kumain, mamaya mag-date tayo. Sige, Jin Gu, huwag kang mag-slack sa trabaho. Ano ba? Hindi ka sumama sa yemo para mangisda. Huwag mo nang banggitin, hindi natuloy, amoy ko ang pag-ibig. Natuloy. Ano sa palagay mo? Wow pare, ang galing Montag. Congratulations sa aking boss na si Gu, 10 taong pag-ibig na natupad. Kwento Montag, tulungan kita. Kagabi, inamin ko sa kanya ang matagal kong pagtingin. At sinabi ko ang nararamdaman ko. Sumagot ba siya? Hindi siya direktang sumagot. Pero bigla niya akong hinalikan. Kawawa naman ang aming boss na si Gu. Nawalan ng puri ng walang label. Kung hindi mo alam ang sasabihin, huwag ka nang magsalita. Akala mo ba lahat katulad mo?
Araw-araw nagpapalit. Tama na, matagal na rin kaming hindi nagkikita. Lumabas tayo mamayang gabi para uminom. Celebrate natin ang pagiging single ni Bosku. Hindi na, may date ako sa prinsesa ko mamayang gabi. Oh, lalaking umiibig. Sige, tatawag na ako. Prinsesa, papunta na ang iyong knight. Hintayin mo lang, malapit na ako. Guyo, pasensya na. Pwede bang bukas na lang ang date natin? May importante si Kubey na kailangan sabihin sa akin. Nagmamadali akong lumabas, mamaya na lang tayo mag-usap. Nanj, sa puso mo. Mas importante pa rin siya kahit na tayo ay. Locheng, nasaan ka? Send mo location mo. Dito. Bigla ka na lang dumating dito para uminom. Dahil binigo ka ni MS. Nan? Hindi, bakit ang tagal mo? Ay, traffic kasi. Nung nag-message ka, sabi Montag 5 minutes na lang. Ngayon, mga 15 tandang bawas 20 minutes ka na. Hindi naman ako palaging late. Sige, hindi na ako magsasalita. Mamaya, may in-order ako para sa iyong inumin. Masarap ito. Ihatid mo sa kanya ang inumin na iyon. Ito ang inumin, masarap ito. Tikman ko. Pwede ba? Ang ganda-ganda mo, siguradong hindi ito para sa akin. Mamaya, may date ka ba kay Guyu? Parang na-impress mo na siya. Huwag mo akong asarin. Sige na, alis ka. Ano ba ang dahilan kung bakit mo ako pinapunta ngayon? Sabi mo pa bukas ay aalis ka na ng bansa, pero wala kang masabi. Gagantihan kita. Noong nakaraan, hindi ko nasabi sa iyo agad. May balita ako mula sa isang dating kaklase. Yung biktima sa kaso ng tatay mo noon. Matagal siyang inaapi ng isang mayamang babae sa paalan. May tsismis na pinilit lang siya para isangkot ang tatay mo. Totoo ba ang sinasabi mo? May ebidensya ka ba? Pasensya na, Nangsh, wala pa akong ebidensya ngayon. Pero patuloy kong imbestigahan ito. Pero may nagsabi sa akin. Parang may koneksyon ang mayamang babae na iyon kay Guyu. Kaya baka gusto mong tanungin siya. Hindi naniniwala ako sa kanya. Hindi, baka naman na overwhelm ka na naman, ganitong bagay. Nangge. Nangsh, anong nangyari sa iyo? Doktor, bakit hindi pa siya nagigising? Walang malubhang problema si Miss Nan. May halong pampagulo ng isip ang ininom niyang alak, na ipasukan na namin siya. Pero yung sugat Montag es abrazo, Bosku. Kailangan mo bang ipatingin sa nurse? Hindi na, salamat. Nanay, tatay. Nenj. Huwag kang matakot, andito ako, okay na. Okay na. Ano nang nangyari sa akin? May problema sa ininom mong alak. Nawalan ka ng malay, mas okay ka na ba ngayon?
Pero kanina lang may masamang panaginip ako. Parang kinakabahan ako. Buti naman at okay ka. Kung may problema ang alak, si Kube. Okay lang ba siya? Bakit siya agad ang hinahanap mo? Mas importante pa ba siya kaysa sa sarili mo? Hindi mo ba siya pinaghihinalaang naglagay ng gamot? Hindi naniniwala ako kay Kube. Wala siyang dahilan para gawin iyon, huwag mo siyang basta-bastang pagbintangan. Yenen, ang taas ng tiwala mo sa kanya. Makatwiran lang ang pagdududa ko, hindi ako nagbibintang ng walang basehan. Nenj, ano ba ang tingin mo sa akin? Guyo, walang kwentang ikumpara ang dalawa ninyo. Huwag kang magdrama. Ha? Ako ang nagdrama? Paano ako makakapantay sa kanya? Pangalawa na to, pinili mo siya kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat ikumpara sa kanya. Mas mabuti pang lumayo na lang ako. Para hindi makahadlang sa inyong pagbabalikan. Guyo, ano ba ang sinasabi mo? Sino ang nagbabalikan? Nakita ko kayong magkasama sa bar, ang sweet nyo. Hindi ako tanga kung mahal mo siya. Bakit ka pumayag na maging tayo? Ganun ka ba kadali? Ano ba ang tingin mo sa akin, Imesnan? Hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin mo sa akin. Sa mata mo, ganun lang ako kadali. Sige, ayaw kong makipagtalo. Umalis ka na. Gusto kong mag-isa muna. So nagaway kayo and guyu? Hindi ko alam. Parang kailangan lang naming magpalamig. Pero hindi dapat patagalin ang away. Kapag pinabayaan, mawawala ang pagmamahal. 10 taon kanyang hinintay. Sayang kung mawala ka. Alam ko, pero malaki talaga ang agwat namin. Alam mo naman ang sitwasyon ng pamilya ko. Feeling ko hindi ako karapat-dapat sa kanya. Nanan, naisip Montag Beana. Kung may koneksyon si Guyo, baka naayos ang problema ng tatay mo. Yun, ayokong isama ang buwan. Sa aming sirang balon. Bosku, walang kwentang uminom mag-isa. Gusto mo ba ng kasama? Umalis ka. Sinabi ko na umalis ka. Ikaw pala. Sino ba ang inaasahan mo? Si Nanj? Babalaan kita, kapag ginulo mo siya, papatayin kita. Ganun ka pa rin kabalisa para sa kanya. Wala kang pakialam, Chuyaw. Alam kong ikaw ang nag-utos kay Ling Xuani na siraan si Nanj. Hindi niya kayang mag-isip ng ganong kasamaan. Nagbigay lang ako ng munting payo. Yung paglalagay ng droga sa inumin niya. Nahuwat ka? Gusto ko lang makipaglaro sa kanya. Baliw ka. Wala na kaming kinalaman ngayon. Lumayo ka sa kanya. Pwede bang lumapit ako sayo? Layas! Chuyaw, ito na ang huling beses kong sasabihin sa'yo. Ang pag-aalaga ko sa'yo ay dahil lang sa huling habilin ng tatay mo bago siya mamatay. Hanggang doon lang ang relasyon natin. Talagang may pake ka pa rin sa kanya. Sasabihin ko rin sa'yo, ayoko talaga kapag may gumagalaw sa mga bagay na gusto ko. Kayat sino pa yan? Buti na lang. Ayoko rin may gumagalaw sa mga bagay na gusto ko. Kahit hindi siya sa akin. Kapag sinaktan mo siya, hindi kita patatawarin. Paano kung siya mismo ang sasaktan sa sarili niya?
Ano ang ibig mong sabihin? Anong gagawin natin? Guyu. Nahuhumaling na ako sa larong ito. Gumagaling ka na ba? Sabi ni Laogu ayaw mo siyang makita. Pinapunta niya ako, pasunduin ka sa ospital. Salamat, Young Master Lu. Nga pala, nahuli na namin yung naglagay ng droga sa'yo. Pero, medyo mahirap ay handle. Kasi walang direktang ebidensya na siya ang gumawa. Hindi mo naman sasabihin gusto ulit ni Guyu, no? Tama ka rin. Medyo may kinalaman talaga kay Laogu. Ang pangalan niya'y Chuyao. Anak siya na nagligtas ng buhay ni Guyu. Pangarap niyang maging Mrs. Gu. Ang daming babae ni Boss Gyu. Nangsh, sasabihin ko na ang totoo. Sa loob ng 10 taon, nakita kong tapat si Laogu sa'yo. Naisip ko nga kung dapat na siyang magpatingin sa urologist. Huwag kang mag-alala, tapat siya sa'yo. Pero Nangsh, babala lang. Si Chuyao ay baliw at sobrang obsessive. Noong high school, may nagtapat ng feelings kay Laogu. Nilagyan niya ng lason ang tubig ng tao. Siguro dalhin na lang kita sa bahay ni Laogu, mas safe doon. Young Master Lu, hindi ganoon ang relasyon namin ni Boss Gyu. Pakiusap, ihatid mo na lang ako sa bahay ko mamaya. Anak ka NG manyak. Bakit buhay ka pa samantalang patay na ang anak ko? Maghintay ka lang, gaganti ako para sa anak ko. Gagawin kitang mas mabuti pang mamatay. Ako. Nanay, tatay. Matagumpay ang bagong gamot na dinevelop ng laboratorio ninyo. Magaling, Chuyao. Ang gusto mo, gagawin ko ang lahat para matupad yon. Nga pala, yung launch ng gamot sa susunod na linggo. Sa tingin ko, ipaubaya natin kay Wansheng. Ano sa tingin mo? Ikaw na bahala. Siege, Desididona. May libre ka ba ngayong gabi? Sabay tayong kumain. May trabaho pa ako, ikaw na lang. Boss Gu. Miss Chu. May nangyari kay MS Nan. Ano? Hindi ko rin masyadong alam ang detalye, MS Chu. Pero may baliw na babae na binuhusan ng maruming tubig si MS Nan. Hanggang ngayon, hindi pa umuwi si MS Nan. Paikot-ikot lang siya sa subdivision. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Yung mga bodyguard na kinuha, hindi ko alam kung ano ang ginagawa. Ikaw na naman gumawa nito. Paano naging ako? Hindi ba't nandito ako sa meeting mo buong araw? Kailan ako umalis? Guyu, ganyan KBA kababaf para maging simp? Wala kang pakialam. Kung pupunta ka, cancel ang collaboration. Ako ang nag-develop ng bagong gamot para sa Gu family. Nag-isa ako sa abroad ng 3 taon. Kakabalik ko lang, iwanan mo na ako para sa ibang babae. Chuyao, alamin mo ang lugar mo. Hindi kita pinilit, huwag kang magpa-impress sa sarili mo. Hoi, pwede na tayong mag next step. Ano? To? Pasensya na. May Zai at KBA? Nenj.
Nanch, okay ka lang? Okay lang ako, salamat Boss Gu. Pwede bang ako na lang? Guyu. Hindi tayo bagay, umalis ka na. Hindi mo ba ako tinanong kung ano ang tingin ko sa'yo? Tingin ko sa'yo ay buwan sa puso ko, kasama ko sa mahabang gabi. Noon, ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob sa pamamagitan ng paper plane. Ngayon, nalulunod na rin ako sa pagmamahal mo. Pero Guyu, hindi tayo bagay. At ito ang dahilan. Ako ang anak ng isang manyak. Ang tatay ko ay isang manyak na nagpakamatay dahil sa kasalanan. Marumi ang buhay ko. Hindi. Hindi ako karapat-dapat sa tabi mo. Nanch, sapat na ang hirap ng mundo sa'yo. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili. Hayaan mo akong samahan ka, hindi ba mas mabuti? Naniniwala ako na malinis siguro nan. Naniniwala rin ako, pero ano ang silbi ng paniniwala lang? Walang ebidensya na nagpapatunay na malinis ang aking ama. Kahit nagpakamatay ang aking ama para patunayan ang kanyang kalinisan, walang pumansin. Ang aking ina ay pinilit ng tsismis na magpakamatay sa pagtalon. Ayokong madamay ka sa mga ito. Nanch, ang nakaraan ay nangyari na. Kahit gaano pa tayo masaktan, hindi na natin mababawi. Ang tanging magagawa natin ay mabuhay sa kasalukuyan. Samahan kita sa paglilitis kay Guro Nan. Guyo, wala ng pag-asa. Ngayon, ang ina ng biktima ay humarap sa akin. Sinabi niya na patay na ang kanyang anak. Habang buhay akong magiging anak ng isang kriminal. Nanch, hindi totoo yan, maniwala ka sa akin. Ano man ang hamon, sasamahan kita. Guyu. Umalis ka na, pakiusap. Nanch, alam mo ba? Ang pag-ibig ay kailangan ng dalawa para maging ganap. Sige na, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Itago mo na lang. Nanananan, magandang balita. Ang kooperasyon ng GoCorp at Yaokang Pharmaceutical gaganapin sa ating hotel at ikaw ang nais nilang mag-manage. Si Guyu. MS Nan, ako ay isang reporter ng Haicheng Old News. Nais kong mag-interview tungkol sa kaso ng iyong ama noong 10 taon na ang nakalipas. Huwag mo kaming istorbohin o tatawag ako ng seguridad. MS Nan, ang kaso ng iyong ama noong 10 taon na ang nakalipas. Bala ka bang masabi? Huwag mo siyang pansinin, tatawag ako ng seguridad. MS Nan, ang biktima ng iyong ama. Kamakailan lang ay nagpakamatay sa pamamagitan ng paghiwa sa pulso. Hindi mo ba alam? MS Nan, ang babaeng iyon ay matagal nang nagdurusa sa depresyon. Kamakailan lang ay nagpakamatay sa pamamagitan ng paghiwa sa pulso. At ikaw, nakaupo lang dito at nagtatrabaho ng walang konsensya. Hindi ka ba nahihiya? Magsalita ka naman. Sa tingin ko, dapat kang lumuhod at humingi ng tawad sa biktima. MS.
Nan, magsalita ka naman, okay? Ito ang sagot ko. Satisfied ka na? Itatala ko ang lahat ng nangyari ngayon, magkikita pa tayo. Boss Gu, malapit na ang oras. Gusto ko pang magstay. Pero Boss Gu, ang meeting mo kay MS Chu ay malapit na magsimula. Naghihintay siya sa opisina para pag-usapan ang trabaho. Para na. Anong trabaho sa ganitong oras, hindi ako pupunta. Boss Gu, normal lang ang awayan ng magkasintahan. Kung mahal Montag talaga si Miss Nan, bakit hindi mo subukang magpakatotoo at suyuin siya para sumaya siya? Babay eh. Zaoyang siya ang ayaw sa akin. Ilagay ang logo ng dalawang kumpanya dito. Doon sa area ng pahingahan. Kumanap ng lugar para ilagay ang mga produkto ng kliyente. Dumating na si Guyo. Kumusta, Boss Gu? Ako si Nage, ang project manager ng event na ito. Miss Nan, ipakilala mo sa akin ang venue. Sige, tingnan mo doon. Doon ang main venue at doon ang lounge. Anong kulay ang theme background ng event na ito? Ayon sa request mo, blue at pink. Pero parang ayaw ni Miss Chu. Kaya pinalitan ng business blue. Sagot kay Boss Gu. Ano? Pagkatapos kitang tanungin, dapat mong sabihin muna, sagot kay Boss Gu. Sagot kay Boss Gu, naiintindihan ko. Huwag mo siyang pansinin, gamitin mo ang kulay na gusto mo. Sigurado ka ba? Ito ay product launch ng Bucorp at Yaokang Pharmaceutical. Dadalo ang mga kilalang personalidad at media. Hindi ka pwedeng maging masyadong pasaway. Gusto kong maging pasaway, gusto mo ba akong kontrolin, Miss Nan? Hindi nag-iisip ka lang. Gusto ko sanang kontrolin ni Miss Nan. Payag ba si Miss Nan? Boss Gu, may iba pa akong dapat asikasuhin. Pwede mo munang libutin ang lugar. Sige, Nangi. Boss Gu, napapasunod ka sa iyo. Nak, sa mga pagbabago ni Guyo, parang hindi ito product launch. Parang wedding reception. Bahala siya, siya ang kliyente, siya ang masusunod. Pero hindi madaling kausap si Chuyaw. Kung ganito ang pagbabago natin, sino ang sasabihin sa kanya? Si Guyo na mismo, siya naman ang boss. Kung ano ang sabihin ng boss, yun ang gagawin natin. Nan, bakit kaya personal na dumating si Guyo ngayon? Baka gusto niyang. Wala nang pag-asa sa amin. Naiparating na ba ang lahat ng balita? Ayon sa gusto mo, lahat ng balita. Kasama na ang pamilya ng biktima. Huwag kang mag-alala, pagkatapos nito, hindi ka mawawalan. Salamat, MS Chu. Nangi, akala ka o. Hindi ka na magkakaroon ng kinalaman kay Guyo sa buhay mo. Pero nagkatuluyan pa rin kayo. Kung may sisihin ka, sisihin mo si Guyo. Bakit pa kasi niya nagustuhan ka? Si Guyo lang ang para sa akin.
Nakakatawa talaga itsura ng mga boss na yon. Sana matapos na agad ang event ngayon. Chuyaw, huwag mo akong guluhin. Oy. Ang ganda ng pagkakaayos ng venue ngayon. Salamat, Boss Lou. Malaking araw ito. Inimbita ng GU ang lahat ng kanilang partners. Mahalaga kay GU ang event na ito. Mabuti naman, siya rin kasi ang nagdisenyo. Pero may mga tao na hindi masaya. Magsisimula na, mauuna na ako. Nasaan si Guyo? 10:00 na, wala pa rin? Nag-alala ka ba sa kanya? Sino ang nag-aalala? Nag-aalala lang ako baka hindi siya dumating. Baka may mangyaring problema sa event, hindi ko maipapaliwanag. Ngayon ay ang malaking araw. Ng pagtutulungan ng Yaokang Pharmaceuticals at GU, Makikita ninyo. na espesyal ang pagkakaayos ng venue dahil ngayon din ay ang aking kasunduan kay Guyo. Kasunduan? Meron ba yun? Ang pagtutulungan ng Yaokang at GU sa pagbuo ng gamot ay para tumulong sa mahihina at bawasan ang paghihirap. Kaya bago magsimula ang event, gusto kong tulungan ang isang inang nawalan ng anak. Tumawag tayo kay Auntie Song. Alam na siguro ninyo ang malaking eskandalo sa Nan City High School noon. Ang biktima dahil sa depresyon ay nagpakamatay na. At si Auntie Song ang ina ng biktima. Kahit nagpakamatay na ang kriminal, si Auntie Song at ang kanyang anak ay nagdusa ng 10 taon. Ano ba ang ginagawa ni Chuya? Ngayon, wala na ang anak ni Auntie Song. Nag-isa na lang siyang nabubuhay. Pero ang anak ng abuso, walang pagsisisi. Narito siya ngayon. Siya ang project manager ng event na ito, si Nanj. MS Nan, pumunta ka sa stage. Bakit niyo siya tinitingnan? Anong kinalaman niya? Nan, huwag kang akyat, plano niya ito. Huwag kang mag-alala, yun, darating din ang dapat dumating. Nange. Ano ang gusto mong gawin? Nakita ko sa balita. Ang mabait na babaeng ito ay ginamit lang ang anak ng pamilya Jiang bilang tulay. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Mas mabuti pa si MS Chu, maraming talento at mayaman pa, mabait pa. Bagay na bagay kay Boss Gu. Ano ba ang pinagsasasabi ninyo? Puro chismis lang ang pinapanood ninyo. Kung ganyan kayo kagaling magsalita, bakit hindi kayo umakyat sa entablado? Young Master Lu, nagbibiro lang kami. Tara na, alis na tayo. Ano ba ang ginagawa ni Chuya? Asanange, lumapit kang sa akin. Ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Wala akong gustong gawin. Dapat mong tanungin si Auntie Song kung ano ang gusto niyang gawin mo. Ako ay gumawa lang ng entablado. Para makapagsisi ka ng maayos. Hindi ginawa ng tatay ko ang mga bagay na iyon. Nandiyan ka pa rin at nagdadahilan? Lahat ng ito ay dahil sa tatay mong walang kwenta. Ang mga kasuklam-suklam na ginawa niya ay sumira sa buhay ng anak ko. Naisahan ng tatay ko, hindi siya ganoong klaseng tao. MS. Nan, curious AKO. Bilang anak ng isang kriminal, paano mo nagawa na makarating sa puntong ito nang walang pagsisisi? Ako ay marangal at walang konsensya na nagugulo. Ang ganda ng marangal at walang konsensya na nagugulo. Parang hindi ganyan ang sinasabi ng mga kasamahan mo. Ako ay magpapatunay, si Nanj ay isang babaeng naglalako ng sarili. Umaasa sa pagiging cute para umangat. Mula pa noong probation period niya, ay may mali siya na siya kay Manager K. Hindi nagtagal ay naging regular siya. Pagkatapos, dahil kay Manager K, nakilala niya si Young Master Jiang Han. Naging girlfriend niya,
at doon na siya naging administrative supervisor. Lahat tayo ay may mata. Alam naman natin kung anong klaseng tao siya. Mas masahol PA. Ginamit niya si Jiang Han para malapit kay Boss Gu. Pagkatapos umangat, biglang nagbago ang ugali. Ginamit pa niya si Boss Gu para ipasok sa kulungan si Young Master Jiang. Buti na lang at lumabas ang tungkol kay Auntie Song. Nalaman ni Boss Gu ang tunay niyang pagkatao at iniwan siya. Ang hirap naman sa inyong lahat na pilit akong pinapahiya. MS Nan, ang gusto lang namin ay katarungan. Ang anak ni Auntie Song, hanggang ngayon ay hindi pa nakakatanggap ng paghingi ng tawad. Ang kasuklam-suklam mong tatay ay nagpakamatay na dahil sa kasalanan, pero bilang anak, hindi mo ba dapat pagbayaran ang kanyang mga kasalanan at humingi ng tawad? Dapat kang lumuhod at humingi ng tawad kay Auntie Song. Ano ang ginagawa ninyo? Tutulungan ka naming magsisi kay Auntie Song. Tingnan mo ang mukha ni Tita Song, gaano siya kasakit. Lahat ng ito ay kasalanan ng tatay mo, hindi ba dapat kang lumuhod? Hindi ako luluhod. Tama ka, inosente ang tatay mo. Dahil lahat ng ito ay ginawa ko. Ano ang sinasabi mo? Ikaw ang sumira sa tatay ko, ikaw ang nagparatang sa kanya, ikaw. Ang ganda-ganda mo, pero hindi inosente ang tatay mo. Ibalik mo sa akin ang anak ko, ibalik mo. Tita Song, huwag po kayong magagalit. Ngayong araw, tiyak na ipaglalaban namin ang hustisya para sa inyo. Nanj, ang utang ng ama ay babayaran ng anak. Ang tatay mong ganda-ganda ay nagpakamatay na, at bilang anak niya. Hindi ba dapat mong bayaran ang kanyang mga kasalanan? Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Tita Song. Hindi ako luluhod, inosente ang tatay ko. Ikaw ang nagtangka sa kanya. Nanj, ang ganda talaga ng mukha mo. Kaya pala sa loob ng mahigit 10 taon, hindi ka makalimutan ni Guyu. Ano kaya ang mangyayari kung gasgasan ko ito? Mas mabuting sumunod ka na lang. Kung hindi, baka gawin ng baliw na matandang iyon. Ang anumang kaya niya. Nanj, ngayon sa harap ng lahat. Aminin mo sa media ang mga kasalanan ng tatay mo. Bigyan mo si Tita Song ng huling paghingi ng tawad. Tita Song, nalulungkot din ako sa pagkawala ng anak ninyo. Pero talagang inosente ang tatay ko. Huwag kayong padala sa galit, baka ginagamit lang kayo ng iba. Ang ganda-ganda mo. Nawala ang anak ko. Kahit humingi ka ng tawad, hindi kita patatawarin. Ipagpalibing mo ang sarili mo kasama ng anak ko. Tigil. Guyu, bakit ngayon ka lang dumating? Nag-verify lang ako ng isang bagay, pero bakit hindi ko alam? Na may ganitong eksena sa presscon ngayon. Pasensya na, nahuli ako. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Guyu, ano bang mas importante? Kaysa sa presscon ngayon, Meron. nakita ko ang crucial na ebidensya sa kaso ng tatay ni Nanj. Tita Song, naalala niyo pa ba ang testimonya ng anak ninyo noon? Sinabi niyang nag-aral siya sa classroom. Nang bigla siyang yakapin mula sa likod ni Teacher Nan, at ikinulong siya sa likod ng upuan. Tita Song, salamat sa pagtitiis. Naalala ko, ang ginamit ng tatay ko noon ay maliit na upuan. Walang backrest talaga. May problema sa testimonya. Tama. Ano ang ibig mong sabihin? Posibleng natakot ang biktima. Normal lang na may mga mali sa testimonya. Ano nang kinakatakot mo? Hindi pa nga kita sinisisi. Tita Song, dapat ay nabanggit sa iyo ng anak mo noon. Nabuli siya sa school. May mga paso ng sigarilyo at pasa sa katawan, tama ba? Naalala ka o? Paano mo nalaman? Chuyaw, hindi ko akalain na ganito ka kasama. Ikaw ang leader ng bullying sa school noon.
At pinilit mo ang anak ni Tita Song na magsinungaling. Para isumbong si Teacher Nan. Ito ang mga threat message na nakita sa cellphone ng anak mo. At mga larawan ng kanyang pagkabuli. Nabanggit din dito. Ang pagpaparatang niya kay Teacher Nan noon. Dahil sa mga threat at pananakot na ito. Kaya siya nagpakamatay. At ang mastermind sa likod nito ay si Chuyao. Breaking news. Ang anak na may-ari ng Yaokang Pharmaceutical ay ganito pala kasama. May magandang palabas na naman. Guyu, para lang protektahan si Nangsh na iyon. Ginawa mo pa ang ganitong kasinungalingan. Gusto mo bang ipatugtog ko sa harap ng lahat? Yung roommate mong nilason mo noon, handa na ring magtestigo. Matatakot ba siya? Tita Song, wag. Wag kang padalos-dalos. Nakakahiya ako sa'yo. Sobrang nakakahiya. Okay lang, Tita Song, samahan ko kayong magpahinga. Chuyao, tapos na ang lahat. Paparating na ang mga pulis. Guyu, tinubos ng tatay ko ang buhay mo. Pakawalan Montag ako. Guyu, ganti ba ito sa kabutihan? Ano ba ang tingin mo sa sarili mo? Sasabihin ko sa'yo, hindi kita minahal. Isa ka lang. Laruan na ayaw kong ibigay sa iba. Nakakadiri ang itsura mo para sa kanya. Ang mga ginawa mo ang tunay na nakakadiri. Hindi mo siya masasaktan sa harap ko. Guyu, ganong ba siya kahalaga es ayo? Magkasama tayong lumaki. Anong kulang ko sa kanya? Hindi mo siya kayang pantayan. Wala kang kwenta kumpara sa kanya. Dalhin siya sa pulis. Guyu, pagsisisihan mo ito. Natapos din ang lahat. Tatay, hindi ka na kailangang magdusa. Mapapanatag na ang kaluluwa ninyo. Mabubuhay ng masaya ang anak ninyo sa hinaharap, huwag kayong mag-alala, mama at papa. Guyo, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Kaya ikaw ang taong dapat kong pahalagahan ng buong puso sa buhay ko. Nagdesisyon si Miss Nan na makasama ka habang buhay. Ito ay resulta ng maingat at malalim kong pag-iisip. Nais kong maging iyong tapat na lingkod habang buhay. Payag ka bang pakasalan ako? Guyo, simula ngayon. Pinahihintulutan kitang bantayan ako habang buhay, hindi ka iiwan.